Let us prepare our hearts as we come before His presence. Let us bow down our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day you've given us. Thank you for the new life, new strength, time you're always giving us. Thank you for the grace, mercy, and love. And above all, we thank you for who you are and what you've done in our lives. We are eternally grateful that you died on the cross, crucified, and rose again to prove your greatness, to prove your love for us. And we thank you that you save us from our sins. We thank you, Lord God, that we get to celebrate and we get to praise your name with singing songs and praises and worship. And right now we offer to you our voices, our bodies, our minds, our everything. May it be a pleasing offering to you, Lord. We pray, we humble down ourselves before you. We ask for forgiveness. Cleanse us, O God, that we may be worthy in worshiping your name today. Lord, we glorify your name. We lift you up in the highest, for you deserve all things. We thank you, Lord God. We glorify your name. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us worship our Lord. He is worthy to be praised.
sumisigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato, na kandungan at tagapagligtas. Dumalo tayo sa Kanya na may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri para sa Kanya. Purihin po ang Diyos, babasa ng Panginoon salita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you ready to praise our Lord? Amen. Itaas po natin ang ating kamay. Are you ready to lift the name of the Lord on high? Amen. Let's praise His name. Put your hands together.
naway pagpapala sa mga linggo na magiging kalakasan ng bawat kapatid ay ating pong ipahayag. Sino pong mauna? Siguro ako muna po. Nag-thank you ako kay Lord kasi natapos na yung operation ko dun sa cataract ko. Tsaka, kasi tumataas nga yung pressure ng mata ko. Ang magiging effect daw, magkakaroon ako ng glaucoma. Eh, hindi ko makikita yung mga kagwapuhan yung kagandahan ng mga nagkataon. So, natapos na po yung right eye. So, hindi ko alam kung malinaw kung malabo eh. So, yung kabila, siguro after Holy Week na. Pero laser na lang ipapagawa ko. Hindi ko na muna ipapatanggal yung cataract kasi hindi pa naman ganon. Ang galing nga eh, di ba yung palang mata natin pwedeng artificial yung lens. So, siguro ano na lang muna, laser na lang muna para lang magkaroon ng tubig yung kanal. Tsaka bumaba yung pressure ng mata. Kaya, nagtitig ako kay Lord kasi siguro yung kalooban ni Lord, sabi ko mali yata Lord yung decision ko na magpatanggal ako ng cataract. Kasi pinapili niya ako kung laser o ano, kung tatanggalin yung cataract. Kasi kung laser lang, nandun pa rin yung cataract. So, in-explain niya sa akin kasi ilang taong ka na, tapos may card ka naman, so ngayon na. Pero, yung expectation ko na sabi nila, pagkatapos daw yung maliwanag na, hindi nagkaganoon kasi Lord, mali yata yung decision ko. Pero may isang mata pa naman, kaya laser na lang muna dun sa kanila. So, thank you kay Lord dun sa pag-iingat niya kasi alam niyo naman, takot ako sa opera. Kaya talagang pagpasok ko pa lang doon, so muna ako dito, hindi ko kaya. So, thank you kay Lord na nakaraos. Ayan, bumaba na po yung pressure ng right eye ko. So, salamat kay Lord. Sino po po? Si Ate April. Para
kanilang mga puso, mga lingkod sa Panginoon. Hindi lang yung mga anak, pati yung mga sa buhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Sino po po? Si Neil. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa yung dalawang linggo na kasama ko yung mga kapatid. Gawa namin dapat namin pagkakaliganan ng kapatid. Kabalik na sila lahat na aming bisita na yun. Galit na lang. So, salamat sa Panginoon sa lahat. Tayo, nakasama kayo ng mga kapatid. Pamakalit, sa isang kapuan. Amen. Si Daniel. Amen po. Meron pa po? Wala na? Kung wala na po, tayo po ay yung po na rin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa salamat po sa pagdala niyo sa aming sa lugar na ito upang kayo ay aming sambahin, Panginoon. Lord, patawarin niyo kami sa aming kasalanan na nagawa. Hindi po kami perfecto. Marami po kami pagkukulang. So, Panginoon, kami po hiningi sa inyo ng pagkatawanan. Salamat sa Diyos. Pagkat ang po narinig ng mga pasasalamat. Kami pong lahat ay may pasasalamat. Ngunit ang iba po ay hindi nakapagsalita. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kami gabayan, ingatan, patnubayan, Panginoon, sa araw-araw na buhay. At ang aming tagapagsalita sa umagang ito, kayo po, Panginoon, ang mamuna sa Kanya, ang po mga salita, ang masambit niya sa Kanyang mensahe. At ito po, Panginoon, ay magamit namin sa araw-araw ng buhay, saan man kami naroon, at man ang aming ginagawa, Lord, kayo po nawa ang maging daladala namin sa aming buhay. Maraming salamat po. Alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, hindi po kami iiwan, Panginoon. Lagi po kayo sa aming tabi, Lord. Salamat, Panginoon, na pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Hello, Mike. Our days today, as of today, and the past few days, are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dread. As we lift our burdens on Calvary, we know Jesus is near. As we face uncertain days today, we know the war is going on, still going on, but we believe that the hands of God, or our God, our great God, is in control. Let's lift our burdens at Calvary. Days are filled with sorrow and
Hiling ko na tumayo po tayo lahat. Sabay-sabay natin basahin yung ating word for today. Matatagpuan ito sa Isaiah 63:9. Sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay. In all words expressed, he too was distressed, and the angel of his presence saved them. In his love and mercy, he redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old. So manalangin po tayo. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng inyong bugtong na anak at ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan po ng inyong banal na Espiritu na siyang pinagdala po sa amin bilang tanda ng pag-ako niyo sa amin bilang inyong mga anak. Tinataas po namin ang inyong pangalan, pinasasalamatan sa inyong kabutihan, pagmamahal at pangangalaga sa amin. Kayo po ang tunay na Diyos na aming sinasamba at sinasamba namin ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, ang inyong pagkunan na Panginoon. Purihin kayo, Ama. Sa umagang ito, nawa ang mensahe na nanggaling sa inyo ang maihayag ng mabuti sa inyong mga anak. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Distress, no? Lahat tayo ay distress. Siguro sa panahon na ito, medyo mahirap yung panahon natin ngayon. Very uncertain. Marami sa ating maraming alalahanin.
Kami, in the 2 weeks na nandito yung aming mga kapatid, mga bisita namin, ay marami kaming napuntahan, ano? So, pero every time na nasa kalsada kami, nadi-distress na kami. Kasi nakikita namin araw-araw tumataas yung gasolina. Lahat ng gas station, tinitingnan namin yung presyo. So, halimbawa ngayon ay, nung nag-umpisa kami, nasa 80 lang eh. Umuwi sila, nasa 130 na yung diesel eh. No? So, nakaka-distress, di ba? So, wala na kami inabangan. Every time na dadaan kami sa kalsada, tinitingnan namin yung presyo. No? Kayo ba ganun din? Tinitingnan nyo. Every day, tinitingnan nyo, no? So, yung tinuro sa akin ni Brother Edward na full tank, ang taas na rin. Doon na nga lang ako nagkakarga dati eh. Pero mataas pa rin, no? So, nadi-distress tayo. So, lahat ng nagdadrive, nadi-distress. Pati yung mga nagdi-deliver, yung lalambog. No, nagpa-deliver ako minsan. Sa awa ko, kasi parang naawa talaga ako kasi hindi. So, nagbigay naman ako ng call na tip, no? Kasi alam ko yung kanyang pinagdadaanan. So, kasi ramdam natin yun eh. So, we are distressed. So, sa buhay natin, marami tayong distress. So, yung mga nagtatrabaho, distress sa trabaho, tama ba yun? Yung mga nag-aaral, distress sa pag-aaral. Nung ako nagtatrabaho, puro distress din yung aking nararamdaman. So, walang panahon na hindi ako distress. Pag-gising pa lang sa umaga, distress na ako. Ngayon, nag-retire na ako, distress pa rin ako. Kaya hindi na yung trabaho yung aking distress. Kung ano-anong bagay, no? So parang naka-built-in sa sarili natin yung distress. No? Pag nawala yung isang distress mo, papasok yung iba. Ngayon, hindi na distress yung trabaho sa akin eh. Hindi ko na iniisip yung tungkol sa trabaho. No? So, iba na ang aking distress. No? Nadi-distress ako sa mga kalagayan ng aking mga anak. Dati hindi ko naman iniisip yun eh. So, nadi-distress ako sa mga nakikita ko sa balita. Dati hindi naman ako nakikinig sa balita tungkol sa politika. No? Nung nawala, kasi nung nagtatrabaho ko, kaya distress ko lang sa trabaho. No? Ngayon, pinakikialaman ko na yung politika, nakikinig ako, nadi-distress ako. Nadi-distress pa ako sa Iran. So parang built-in sa atin yung distress, di ba? Pag nawala yung isa, pinupunuan natin ng iba. No? So, we are always distressed. Feel natin lahat yun, di ba? Tama yun. We are always distressed. Sabi rito, in all our distress, He too was distressed. No? So, ano ba yung distress? Tinignan ko kanina sa Tagalog version, dalamhati daw. Sa lahat ng ating pagdadalamhati, siya din ay nagdadalamhati. So, sa lahat ng ating bagabag, ang Diyos ay nababagabag din. No? So, maraming bagay tayong nababagabag. Tama ba ko? Kung estudyante ka, bagabag ka sa exam. Kung nagtatrabaho ka, bagabag ka sa trabaho mo. Kung nasa bahay ka lang, bagabag ka sa politika. Kasi nakikinig ka ng balita eh. No? So lahat, hindi ka na nawala ng problema. So, hindi ka na nawala ng alalahanin. No? So, kung hindi ko iniisip yung sarili ko, iniisip ko yung ibang tao. So, imbis na hindi ko pakialaman siya, pinakikialaman ko rin. No? Nalalaman ko, may sakit sa ganito, nababagabag din ako. No? Malakas naman ako, wala naman ako sakit. Pero nababagabag ako, yun sa kaibigan mo na may sakit. O kaya sa ibang tao na may sakit. So, kailan mawawala yun? Yung ating pag-abag. So, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, nababagabag tayo. We all are always distressed. Pero, ito naman ang pangako ng Diyos. Sabi niya, He too was distressed. He too was distressed. Merong condition yun eh. For you, para malaman mo na ang Diyos ay nadi-distress din sa'yo, dapat may relasyon ka. Kasi kung halimbawa, nadi-distress ako sa mga anak ko, pero sila nababagabag.
Pero kung hindi ko naman sila anak, eh bakit? Hindi ko naman masyadong pinoproblema yan. Because we are God's children, when we are distressed, He too is stressed. Kaya sabi ng Panginoon Yesu Cristo, alam niya yun eh. Alam ng Panginoon Yesu Cristo na lagi tayo natatakot ano siya. Ang sabi niya, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Yan ang sabi niya eh. Alam niya ang kondisyon nating lahat. Walang tao na walang pag-aalala. Ewan ko, na magtaas yung kamay ng walang inaalala sa buhay. Kasi pag wala kayong inaalala, kukunin na kayo ni Lord. Kasi, doon lang naman ang walang alalahanin eh. Ibig sabihin, baka nasa langit na kayo. So, hanggang narito kayo, meron kayong alalahanin. Kasi we are all weak. Pero sabi ng Panginoon Kristo, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Isipin ko lang kayo yun. Kung wala kayong tulong na makukuha sa iba, sa tao, sabi niya magtiwala tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa Kanya. Sa Diyos at sa Panginoong Yesu Cristo. Sabi niya. Ang sabi niya, my peace I give you. My peace I leave you. Kasi aalis na siya. I do not give to you as the world gives. Hindi yung kapayapaan ang binibigay ng mundo ang ibibigay niya sa atin. So, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. So, yun ang kalagayan natin. We are always afraid. Lagi tayong may takot. Pero ang sabi niya, nararamdaman ng Diyos yan. Of course, God is never distressed. Hindi siya nag-aalala. Because He is God. So why is He saying that He too was distressed? Ibig sabihin niya, nakasama niya tayo. So, nararamdaman niya yung ating pag-aalala, yung ating mga takot, pangamba, panghihina. Nararamdaman ng Diyos yun. Alam niya yun. Never for a moment na hindi niya alam yun. Why? Sabi ko nga, kung tayo'y anak ng Diyos, anong meron tayo? We have the Holy Spirit in us. Now, the moment that we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, sabi niya, binigyan niya tayo ng presensya ng banal na Espiritu. So, whenever you are distressed, He is there with you. He feels you. He is inside you eh. Nasa atin ang banal na Espiritu. So, kung ano man ang pinagdadaanan natin, naroon din siya. Alam niya yung nararamdaman natin. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ito nga ang tandaan natin. Ngayon naman, kung tayo naman ay nagkakasala, abay, alam din ang Diyos yun. Because He is inside of us. Nasa atin siya. Kaya when you subject yourself to sin, or you commit a sin, you're subjecting the Holy Spirit in you for the consequences of that sin. So nararamdaman niyo yun. Yun ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. We have the Holy Spirit in us. That's why He says, ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. If you have the Holy Spirit in you, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan o kaya pababayaan. You have that power in you. You have the ability to overcome. Hindi ka niya mababayaan. The Lord says, He feels our pain. He shares our burden. He tells us that He is concerned for us. God knows that we are afraid. And so He tells us not to be afraid, not to let our hearts be troubled. Ang sabi ng Diyos, ito sa 1 Timothy verse
chapter 1, verse 7. Remember this. Sabi niya, God has not given us the spirit of fear, or in some version, timidity, no? But He has given us power. He has given us love, power, and understanding. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Sabi dito, you don't have that spirit of fear in you. So bakit tayo natatakot? Where does fear come from? Eh dapat wala tayo nun eh. Because He did not create us with fear. So where does it come from now? Saan ang galing yung takot natin ngayon? So, bakit? Lahat tayo natatakot, di ba? Sino sa atin ang hindi natatakot? Natatakot tayo lagi. One day, isang umaga, nananalangin ako kasi bilang tatay, ay lagi akong hindi na ako nag-aalala, wala naman akong trabaho eh. Kaya hindi ako nag-aalala tungkol sa trabaho. Pero ano na wala ko eh, yung aking mga anak, malayo sila sa akin, wala akong tulong sa kanila, wala akong kaibigay. Kaya you feel helpless. So ngayon, kung meron silang mga alalahanin din, naalala mo rin yun, nagiging alalahanin mo, yung alalahanin nila. So one day, I was praying to the Lord. Sabi ko, Lord, ang hirap. Hindi ko magawa yung dapat kong gawin, hindi ko sila matulungan. So I feel helpless. I have no, naman akong, wala akong may tutulong sa akin. Nandito ako, ang layo ko. No? Nandun sila sa malayo. So anong gagawin ko? Ito ang ginawa sa akin ng Panginoon habang nananalangin ako. It was impressed in my mind to read Isaiah 63:9. Bigla na lang pumasok sa akin, Isaiah 63:9. So binuksan ko. So binuksan ko. While praying, I opened my Bible to Isaiah 63:9. So ito po yung aking ambungungad sa akin. Sabi niya, in all the distress, He too was distressed. If they were distressed, God is also distressed. If I am distressed, He too is distressed. If I feel helpless, God can do all things. So magagawa niya yung hindi ko nagagawa. So yung aking kakulangan, siya ang magpupuno. Ganun yan eh. Sa atin, kung anong bagay na hindi mo magawa, ang Diyos ang magpupuno. Provided that you have faith and trust in the Lord. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, do not let your hearts be troubled. Ang dami niya sinasabi eh. Kasi alam niya na yung buhay natin ay mahirap. Lagi niyang pinapaalalahanan. Ang dami niyang sinasabi, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Kung ano man ang kinatatakot natin, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Come to me, sabi niya, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ano ba yung mabigat sa atin? Ano yung dinadala natin ng mabigat? God does not ask us to carry it by ourselves. Sabi niya, dalhin niyo sa akin na kung ano man ang nagpapahirap sa inyo, kung ano man ang kinatatakot niyo, dalhin niyo sa akin. At tutulungan ko kayo. If you are not able to carry it, I will carry it. Sabi ng Diyos. Dadalhin ko yan para sa iyo, para mawala yung burden sa iyo. And I will give you rest. Kung bigat na bigat ka na sa dinadala mo na alalahanin, natatakot ka, sabi niya, ibigay mo sa Diyos. At siya yung magbubuhat niya. Siya ang magdadala niya. Ang isang kondisyon lang, magtiwala ka sa Kanya. Sabi niya, trust in God. Trust also in me. If you do not trust God, then you only trust yourself, then the burden is yours. Anong gagawin ng Diyos if you do not want to give it to Him? So the secret actually is asking God. So how do you ask God? You have to tell Him. You pray.
Sabi mo, Lord, hindi ko na kaya ito. Wala na akong magagawa. Hindi ko kaya talaga. I am helpless, I am hopeless, I have no ability to carry this. Wala akong kayamanan, wala akong talino. Kaya sabi ng Diyos, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault. At ano yung key doon? Gives you generously. Sabi niya, I will give it to you generously. Hindi siya nagtitipid sa pagbibigay sa iyo ng wisdom. And without finding fault, hindi siya nanunumbat, sabi niya. Bakit yung nanunumbat eh? Kasi dati, sabi mo, hindi ka naman sabi mo, kaya mo eh. Ngayon, lalapit ka sa akin. Hindi kita tutulungan. Hindi ganyan ang Diyos. Hindi siya nanunumbat eh. Ayabang mo dati, kaya-kaya ko yan. Sabihin mo, kaya ko yan. Magaling to eh. Diba? Sasabihin mo gano'n. Pagkatapos hindi mo na kaya, lapit-lapit ka sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako, hindi mo na kaya. Natatakot na po ako. Sabi niya, hindi ka niya susumbatan. Hindi ka niya susumbatan kahit mayabang ka ng una, kahit ayaw mo humingi ng tulong. Kahit na sasabihin mo dati, kaya-kaya ko ito. Sabi niya, hindi siya nanulugan. If you ask Him, you come to Him, tell Him, Lord, I'm sorry. Nagmayabang ako, kala ko kaya ko eh. And God will help you. And not only help you, sabi niya, He will give you generously. Generously. And without finding fault. Hindi ka na niya sisisihin. Madalas ganun tayo eh. Mayabang tayo sa umpisa kasi kaya-kaya natin. Di ba? Ganun eh. Sasabihin mo naman, matakas ako dyan kay boss. Tutulungan ako ni boss. Yung pala yung boss, mahina din. Di ba? Ganun eh. O kaya, sasabihin mo, hihingi ka ng tulong sa kaibigan mo. Kasi mayaman yung kaibigan mo, matalino, magaling. Hindi rin pala kaya kasi ang dami rin yung problema. So hindi ka niya matutulungan. So now, you come to the Lord. And the Lord, sabi niya, will give you generously without finding fault. Now, where does fear come from? Sabi niya, I did not give you the spirit of fear. Bakit tayo ngayon natatakot? Bakit tayo laging nangihina? Bakit tayo parang helpless, no? Nawawalan tayo ng pag-asa. So where does it come from? Sabi ng Biblia, yung ating flesh, nasa flesh pa rin tayo eh. We are in the tent. Alam niyo yung katawan natin? Tent yan eh. No? Yung ating katauhan, sabi ng Biblia, you have been given a new nature when you believe in Christ. The nature that you have is supposed to be ready for heaven. Handa na yan sa langit. Hindi na magbabago yan because God has given us a new nature when we believe in the Lord Jesus Christ. It's already there. It's already a given that when we leave this tent, we will go to the Lord. We will be with the Lord forever. You are ready. You have been redeemed. You have been forgiven. You have been given eternal life. Kasi pangako niya yan eh. Sinabi niya yun. And God is truth. He does not lie. He does not change His mind. He does not speak and then not carry out. Sabi, basa na natin yun. And He does not promise and not fulfill. So lahat ng sinabi ng Diyos, gagawin niya. Totoo yan. Pwede nating panindigan yan. 100% we are very sure. So when God says that you have been given a new nature, you have a new nature that is ready for heaven. It's just waiting to be revealed. No? And ano yung pumipigil doon? Our flesh. Our tent. This tent will be redeemed later on. Hindi pa eh. Hindi pa siya. Sabi niya kasi, pagka ang tao, kailangan mamatay muna. Nagbibigyan siya ng panibago. Hindi pa naman tayo namamatay. So, we are still in the flesh. And that flesh is weak. It's still inhabited by the sinful nature. No? Ito, kaya gusto nga sabi ni Pablo, gusto ko nang barin yung aking tent na ito upang magkaroon ako ng panibago na katawan.
No, I will exchange the mortal with the immortal. Kasi mortal ito eh. It's marami pa rin kasalanan ito, marami pa rin kahinaan. Gusto ni Pablo, sabi niya, gusto ko na sanang palitan ito para katawan ng immortal na wala ng kasiraan, sabi niya. Gusto niyo na ba yun? Palitan na yung katawan niyo ng immortal? Gusto niyo ngayon na? Huwag mo na po. Huwag mo na. Kahit mahina ito, marami itong kahinaan ay gusto ko pa rin ma-enjoy ng konti. Ang medyo mahaba-habang panahon. So, sabi rito, where does fear come from? Satan is like a roaring lion looking for someone to devour. Yun ang trabaho ni Satan. Nabasa ko yung tinuro nung nung last Sunday. Kasi kaya gusto ko yung tinuro nung last Sunday. But he is a defeated enemy. Tama? Tama yan, no? So, ang ginagawa niya, nakikita niya yung flesh niya. Eto, tatakutin ko ito. No? Pangihinahin niya. I will devour the persons. Yung kanyang katawan, no? Yung kanyang flesh. And he, yung ginagawa niya, yung ating sinful nature, ina-agitate niya, ina-atake niya. No? Ito. Kasi yung our nature has no fear. Malinis na yun eh. Anytime na tayo gawin ng Diyos, sigurado na yun. Malinis na, it's ready, it's heaven made. It's a nature. Nature na parang nasa langit. Pero, sabi niya, nasa katawan lupa ba tayo? And that's what Satan is looking at. Kasi ito yung katawan natin, ito yung naghahanap lagi ng pressure dito sa mundong ito. Yung katawan natin, no? Yung ating sinful nature, laging tinitingnan yung mga bagay na mga mundo. So sabi niya, eto, atakin ito. Eto, mahal na mahal ito yung pera. Patakutin ko ito. Mahal na mahal niya yung pera. Ngayon, gagawin niya, aalisan ko ito ng pera. Pagkagastusin ko ito. Ibili ito. O, bumili ka ng ganitong bagay. Mahal yan. Pero kaya mo yan. Yun ang sinasabi sa'yo rin yan eh. Yun yung devouring. Very subtle yan eh. Akala mo ikaw lang yung may gusto nun. But, the enemy is asking you. Telling you, okay, kailangan mo ito. Gastusin mo yung pera mo. Kailangan mo yan. Pagpayabang ka, pag malaki mo yan. Pag nabili mo na yun, ayabang mo. No? But in a moment, after that, na nabili mo na, na-acquire mo na, hindi pala maganda. Diba? Kasi nililang ka eh. Yun ang trabaho ng ng Diablo. Nililangin ka. Binubulag ka. Nasabihin sa'yo, ito ang maganda para sa'yo. Kunin mo yan. Gumastos ka. No? Pag nakuha mo na yun, wala ka pa pwede. Katulad lang ka sa kaibigan mo. Pareho lang pala kami. Kala ko, may hingitan ko siya. Diba? Ganun yun eh. That's why, nawawalan ka ng pera. Now, you're worried. Wala ka ng pera. Sayang, kulang na ako sa pera. Mumutang ka na ngayon. Diba? Maglolo ako sa BPI. Kasi nabili ko, yung una, hindi pala maganda eh. Gusto ko palitan na yun. Sabi ni Sid, sige, ganahan mo yan. Maganda yan. Diba? So, he agitates your sinful nature. He is devouring you without you knowing it. Pagka nangyari na sa'yo, at nagkulang ka na, natatakot ka na ngayon, nangihina ka na. Sabi niya, ito, atakisin sa akin eh. Masarap ka, kainin mo. Eh, tingnan mo ngayon. Puro sarap ang ginahin ko. Ngayon, nag-aalala na ako, sakit na ng tuhod ko. Hindi na ako makakit sa hagdan. Inatake na ako. Kasi, sabi ng Diyos, kumain ka ng tama lang para makapagtrabaho ka. Makaisip ka ng maganda. So, bibigyan kita ng pagkain, pero kailangan lang yan para mabuhay ka, magawa mo yung dapat na gawin mo. Para magawa mo yung pinagagawa ko sa iyo, ako hindi eh. Nakakita mo yung pagkain, ang sarap eh.
Inatake ng inatake. Dami kong tinake. Ayan ang resulta. Masakit ang katuhod, no? Maraming sakit. So that's how Satan agitates us. Di ba? Inaatake tayo. Very subtle eh. Akala mo ikaw lang yun. Kaya pag natatakot ka, hindi lang ikaw akala mo nanggagaling sa iyo yung takot. Hindi. Sabi niya, wala kang takot nung nilikha ka ng Diyos. O bakit kami takot? Kasi inuudyugan ka sa talas na matakot. Yung Diablo, he is like a roaring lion. Ba't sabi niya, ano sabi mo doon sa tinuro mo? He is, defeated enemy. He has been defeated. Diba? So, sabi ko, tamang-tama yung lesson eh. Barnes. He has no power over us. Wala na. Hindi niya kaya yun. We are God's children. We have been cleansed of all sins. Now, pag inatake ng kalaban, nagkakasala tayo, ba? Tama? Nagkakasala tayo. Kasi, once we have been redeemed by the Lord, He asks us to live holy lives. Sabi niya, be holy as I am holy. Kasi yun yung identification mo. You are a child of God. You are supposed to be holy. You are to be like your Father. You are to be like the Lord and Savior, Jesus Christ. You are to be holy. Kaya every time na mababasa mo sa Biblia, kasi tatlong stages ang Biblia eh. Pag pinasa ko yan, that was yung pinaparamdam sa'yo, ano bang kalagayan mo bago ka ma-redeem? Ito ka, makasalanan ka. Pero ililigtas kita. Ito ang pamamaraan ng kaligtasan. So yun ang pangalawa. Pangatlo, sabi niya, once na ililigtas kita, ito na dapat ang gagawin mo. So before salvation, ito kalagayan mo. When you are saved, you have been cleansed. And after salvation, this is what you should do. Yun ang instruction lagi sa Bible. Kaya sabi niya, ipamuhay mo yung pagiging Kristiyano mo. Yun ang instruction. So maraming instruction yan. Paano ka mamuhay? Paano mo gagamitin yung mga salita ng Diyos? Lagi niya sinasabi to be holy. You need to be holy. You are my child. You have my identity. You have my name. Sabi niya, you should be salt and light. Sabi niya eh, maging ilaw at asin ka. Kasi ikaw, anak kita eh. Now, I'm using you so that people would come to me. You should be light and salt of the world. You should be holy so that people will be attracted to live also or to come to me. So dapat yun ang role natin eh. Unfortunately, hindi natin ginagawa yun. Kasi pinapairal natin yung laman natin. Sabi niya, naglalaban ang sinful nature natin or sinful life natin. Laban sa Holy Spirit na nasa atin din. So there is always battle ongoing sa ating. Unfortunately, mas pinaniniwalaan natin yung accusations, yung lies ni Satan. Kaya tayo takot eh. Sabi ni Satan, wala ka ng pera, matakot ka. Oh, mahal na ng gasolina, matakot ka. Diba? Ay, yung sakit mo, ganito. Ay, malapit ka na. Tatakutin niya tayo. Uy, mawawala ka ng trabaho, narinig mo lang yung boss mo na ano. Uy, magbabawas tayo, narinig mo minsan yun. Tatakutin ka na ng Diablo. Uy, makasama ko. Ganun ako nun eh. Nakikita ko yung HR manager pagka umakyat. Naku, ayan na si kamatayan. Yung HR na director namin, pag umakyat na doon sa opisina ng presidente namin, akit na yun doon. Sabi namin, ako, si kamatayan, nandiyan na. So natatakot kami. Kasi pagka nagkaganon, magtatanggal na yun, magtatanggalan na. So wala ka ng kapayapaan. Paglabas, takot ka na. So, yun ang ginagamit ni Satanas. So every time na makikita namin, umakit yun, ako, si kamatayan, hariyan na. So he uses yung fear to defeat us. We're not supposed to be defeated, di ba?
Because we are God's children. So, mas naniniwala tayo sa mga akusasyon, sa mga kasinungalingan ng kalaban, kaysa sa pangako ng Diyos that I will never leave you nor forsake you. If God is for me, who can be against me? Ay naisip ko minsan, bakit yung Kristiyano parang against sa akin? Dapat hindi eh. Di ba? Kasi God is for him also. Bakit ngayon ang kalaban ko, Kristiyano din? Hindi pala. Kasi inuudyukan ka na magalit ka rin sa kapwa Kristiyano. Kasi sabi niya, you have one spirit. The spirit will not be against himself because I have the spirit, you have the spirit, and we should have unity. Na bakit ako nagagalit sa iyo? Sabi ng Biblia, you're not battling against flesh and blood, but the spiritual forces. Kasi inu-influensyahan ako na magalit din ako sa kapwa Kristiyano. Di ba? Ini-influensyahan na ako. Magalit ka dyan. Oh, ibang spirito yun. Because we are supposed to have the same spirit. Dapat hindi ako nagagalit sa iyo. Because there is unity in the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit in you, I have the Holy Spirit in me. We should be together. We should love each other. Eh bakit? Eh galit ako sa iyo eh. Is it coming from you? No, it's not coming from you. It is coming from the deceiver. So, iniisip mo na kung nagkasala ako. So, nagkasala ako. But you have the power to defeat the enemy, to confess your sins. Sabi ng Biblia, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Two things happen. You are forgiven of your sins and the unrighteousness is taken away from you. Ano ba yung mga unrighteousness? He does not only forgive you, but He takes away all the unrighteousness in you. What does it mean? What does it mean? Ano yung mga unrighteousness sa iyo? Yung inyong galit, yung sama ng loob. Diba? Pagka nakasala ka, mga takot, pangamba, pag-aalala, nasa iyo. Yung galit mo nananatili sa puso mo. And that is all the unrighteousness that God takes away from us. Yun ang inaalis ng Diyos. Hindi ka lang pinatawad. Inaalis niya lahat ng unrighteousness sa atin. And we should believe that. Unfortunately, yung devourer, si Satan, is always there. No, hindi ka naman pinatawad. So yung kaaway mo, na ginagawa mo ng kasalanan, nandiyan, pag nakita mo, galit ka pa rin. Why? Because nandun pa rin yung kalaban niya. Mas pinaniniwalaan natin yung binubulong sa atin ng kaaway. Huwag mo siyang patawarin. Ang laki na nagawa siya ng kasalanan sa iyo. Ganun ang binubulong sa atin. Akala mo ikaw yun? Hindi. You don't have that nature of anger in you. You have been cleansed of all your sins. You have been cleansed of all your unrighteousness. Kasi kung meron ka pang sin, meron ka pang unrighteousness sa iyo, hindi totoo yung sinabi niya that you have been given a new nature. Ibig sabihin sa impyerno ka pa rin kasi nananatili ang kasalanan mo. No. You have been cleansed of every sin, every unrighteousness. You have a nature that is ready to go to heaven. The moment na inalis tayo sa tent na ito. Iyan ang grace of God eh. We have been saved. Wala nang makakabago yun. That's why, when you sincerely believe and accept Jesus as your Lord and Savior, sabi niya, you'll never lose your salvation. Because He will never make your nature sinful again. Hindi niya na ibabalik yung mga karumihan mo. Sabi niya, nilinis ka na eh. You do not lose your salvation because you committed a sin. Your nature has been cleansed. Ngayon, kung sinabi mo, pinagkasala ko, hindi na mapupunta sa langit. It means na hindi pinatawad ng Diyos yung kasalanan. Hindi niya binago yung nature mo. And God does not lie. When He says that He has given us a new nature, yun ang ginawa sa atin. And we should believe that. Because God does not lie. God does not change His mind. He speaks and then He carries out. He promises and He fulfills. Yan ang Diyos natin. Yun ang ating kasama.
Kaya hindi tayo dapat natatakot. The angel of His presence saved us. No? The angel of His presence saved us. The Lord our God is in us by the Holy Spirit. Sabi niya, He saved us by His presence. Yung presence niya talaga, yung Holy Spirit na nasa atin. He never leaves us nor forsakes us. He is an ever-present help in trouble. Tama? Di ba kinakanta natin yun? God is my refuge. God is my strength. Yun. He is our counselor and He is our comforter. Nung nanalangin ako, matagal kasing mawala yung fears and worries natin. Laging may kabog yung dibdib natin pagka natatakot tayo. And sometimes we cry. Ako hindi ako nahihiya na umiiyak ako sa Panginoon. Pag natatakot ako, nangihina ako. I cry, I shed tears. Pagka ako'y nananalangin. Hindi ko talaga kaya. Mahina ako. Sinasabi ko yun, wala naman ako magagawa. Noon, maganda pang trabaho ko, medyo malakas-lakas ako, medyo mayabang ako. Ngayon wala na yun. Wala na talaga, mahirap eh. Wala nang tumatanggap sa akin. Trabaho, mag-apply man ako, wala na. So wala na akong magagawa. Wala na akong pera. Ako'y binibigyan na lang. Kung may SSS man, niliit naman. Kaya ganun, di ba? So ganun eh, you are helpless. In your situation, you are helpless. But no, you have God. He is the great provider. At pinupunuan niya lahat ng pagkukulang mo. No? Hindi ka niya iiwanan ng pababayaan. Katulad niyan, siguro kung wala lang yung mga kapatid ko, nasa bahay na lang lagi, hindi na ako lalabas eh. Ang mahal na gasolina eh. Kaya lagi kayo magkikita ni Pipro sa labas. Kasi siya hindi rin nagbibiyahe halos eh. Ako din, hindi nalalabas. O si, ewan ko si Brother Edward, marami pa rin eh. Ha? Kasi punta-punta siya sa Cavite, sa Pampanga. Dati, okay lang. Parang mahirap ang kasi o yung sa Kalitan at nakisabay na lang sa iba. Kaya sa Batangas sila, nakisabay na lang sila. Grabe, no? So, lahat tayo natatakot. Pero sabi niya, huwag ka matakot. So, the Lord is with us. He will never leave us nor forsake us. Why? Because we have the Holy Spirit in us. Now, sabi sa Ephesians chapter 3 verse, now to Him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine, through the power that is at work in us. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus forever and ever. You know what, Agnes? You have the power that is able to do everything. You can anything that you can ask or imagine. So ano ba yung hinihingi mo sa Diyos? Ano ba yung hinihingi-imagine mo? Ang liit lang ng hinihingi mo, di ba? Kung ano man yun, maliit lang yun sa Diyos. Ano ba yung imagination mo? Sabi niya, He can do more than, immeasurably more than what you can ask for. So ano bang hinihingi natin? Ako simple lang ang hinihingi ko. Lord, bigyan niyo po ako ng kalusugan ng mga anak ko. No? Matupad niyo mga pangarap nila, mga plano nila. Sabi ng Diyos, that's too small. Diba yung hinihingi mo, that's too small.
My child, that's too small. Even what you can imagine, that's not even approximate what I will give you. You're asking for this? My son, my daughter, that's too small. I can do immeasurably more than you can ask or imagine. You don't even know what I'm going to give you. Dahil ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang pangako ng Diyos. And then, kunin natin yung pangako na yun. Lord, sinabi niyo ito eh. Gagawin niyo. Kaya nga sinasabi natin, God does not lie. God is not man that He should lie. He is not a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? And that is our God. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kung pinangako niya, tutuparin niya. Hindi siya nagsisinungaling. Kung pinangako niya ito sa iyo ngayon, gagawin niya yan. Because He will not change His mind. Hindi sasabihin ng Diyos, ay, nagkamali ako. Nung ipangako ko kay Marnes, mali pala yung pangako ko, hindi ko pala magagawa yun. No. Sabi niya, alam ko na lahat yan. I know what it is. What is your past? I know what is your present. I know what is your future. So yun ang Diyos na ating sinasamba. He can do all things. Anong kailangan lang natin? Magtiwala. Do not believe the lies of the enemy. Yung flaming arrows na ibinabato sa atin. Huwag nating paniwalaan yun. Minsan mas pinaniniwalaan natin yun, yung accusations niya. Kaya tayo natatakot. Kaya tayo nangihina. Minsan ganun tayo eh. Kaya ako nangihina dati, matatanggal na yata ako. Kasi maabot na ako ng 50 years old. Kaya tinapakita ko mga tinanggal, 50 years old. Yan na ba? 50 years old na ako noon. Every year, kinakabahan ako. Kaya umabot naman ako ng 56. Natanggal pa rin. Natanggal pa rin. Pero at least hindi 50. Umabot pa ako ng 6 years na kabahan. Pero sabi ng Lord, huwag ka nang kabahan. Eh, kasi nagtiwala ako sa sanya. Sinabi ng kalaban eh. Good! Kita mo naman, si kamatayan. Kasi naman. Diba? So every year may kabahan, may takot. Dahil natanggal na, di wala na akong kaba. Ngayon iniisip ko, kinakabahan naman ako para sa iba. So, laging ganun eh. Yun ang nature natin eh. To always be afraid. To always be anxious. Yun ang nature natin eh. Kung wala na yung problema sa atin, pinoproblema natin yung problema ng iba. Kaya pinakikialaman natin yung problema ng iba eh. Kaya di nagkakagulo tayo. Di ba? Eh, yung problema ni Brother Edward eh. Yung problema ko rin eh. Gano'n. Hindi dapat. Kasi tutulungan siya ng Diyos. Yung problema ng iba, chinichismis pa natin. Yun ang masama. Kasi wala na nga tayong magagawa, wala na tayong may tutulong. Pinalalapan natin. Kasi yun ang masama sa atin. That's our nature. And that's what the devil exploits. To make you sin. Para magkasala ka, para manghina ka, para matakot ka, para lagi ka nag-aalala, wala kang kapayapaan. But God says, my peace I give you, my peace I leave you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. So lagi niya sinasabi, trust. Kaya lagi, marami sa Bible yung nagsasabi, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Kasi, pag lagi kang takot, wala kang gentleness. Kaya sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kasi, pagka lagi ka natatakot, wala ka rin gentleness. Kung meron kang iniisip lagi, nag-aalala ka, may lumapit sa'yo, nasabi sa'yo, bro, punta tayo sa ang sungit mo, ba't mo kayo nangyari? Wala kang pera eh.
Wala kang gentleness eh. Kasi lagi ka nag-aalala sa pera. So, wala nang makalapit sa'yo, hindi ka magandang kasama. If you are always afraid, if you are always anxious, hindi ka magandang kasama. Eh, sinong gustong sumama sa'yo, lagi ka nakasimangot. Hindi ka nayayayain yan. Pag nakita ko ni Brother Edward na masama ang mukha ko lagi, hindi na ako kasama. Ayayain, mag-ano. Huwag na si Brother Jim, lagi sama ng mukha eh. So, if you are always anxious, you lose your gentleness. Kaya nga sabi niya, be gentle. Do not be afraid. Pray to me about all your anxiety. Kaya natin. Kaya sabi niya, binigyan niya tayo ng power. So, hindi ako lalapit kay Dale para sabihin ko sa kanya yung problema ko. Lalapit ako sa Panginoon. Sabihin ko, Dale, pahingin naman ng mountain, tulong dyan. Ako din nga, wala eh. Sa akin ka pa lumapit. Ngayon, nawala na rin yung gentleness niya. Di ba? Kasi lumapit ako sa siya nga, namang problema na eh. Lumapit pa ako sa kanya, Dale, pero naman kahit ko ano ka? Ako nga namang problema eh. So, dapat hindi ako sa kanya lumapit sa Diyos. Kung gusto niya ako tulungan, through Dale, gagamitin niya si Dale, bibigyan niya ng puso na tutulong sa akin. Di ba? Hindi ko siya pipilitin, hindi ipuin siya ng Panginoon para tulungan niya ako. Then, mag-usap tayo mamaya. Di ba? Mag-usap tayo mamaya. Baba. So, ganun eh. You let your gentleness be evident to all. No? Kahit marami kang problema, be gentle. No? Huwag mo nga alisin yung gentleness. Kasi we should be happy. That's why we need to rejoice always. Kahit may problema ka, rejoice and be gentle. Mahirap kasama yung laging nakasimakot dahil maraming problema. Mahirap kasama yun. Hindi magandang kasama yun. Hindi ka mag-enjoy. That's why we are always taught to rejoice. And if you are anxious, ask God. Nasabi niya, by prayer and petition. Yun nga din ang sasabihin ko. No? When you pray, there are two parts. Yung prayer and petition. And actually three with thanksgiving. So when you pray, do not go directly to petition. Lord, pahingin ito. Kailangan mo ito. That's petition. That's what you need. But you have to pray first, sabi niya, with thanksgiving. So, manalangin ka, give praises to God. Purihin mo siya, pasalamatan mo siya. And then you come to the petition part. Ganun ang prayer eh. Most of us, or most people, go directly to petition. Lord, ito kailangan ko. Diba? Doon kaagad tayo sa petition. So when we pray, we communicate with the Lord. First, we give Him praise, give Him thanks. We recognize that He is God. He is the creator of heaven and earth. He owns everything. No? Kilalanin natin kung sino ang ating Diyos na pinanalalakihan natin. Huwag kang mag-ano kakal, punta doon. Sabihin mo, Lord, kailangan mo dito. Gulang ako, Lord, ng pera. Pahingin naman. So that's not how we pray with the Lord. You communicate, it's actually communicating with the Lord. So God is always with us. He is not distressed. Of course, God is never distressed. But He's saying that He is always there with us. He will never leave us nor forsake us. Yun ang ating Diyos at yun ang kapangyarihan natin. Because we are God's children. At gagawin niya yung pinakamabuti sa atin. Because God has a plan for each and every one of us. To prosper us and not to harm us. To give us hope and a future. Yun lagi ang pangawakan natin. At hindi siya nagsisunod. So now, sabi niya, He lifted them up and carried them all the days. Meron ba kayong problema na hindi nalagpasan in the past?
Lahat nalagpasan natin, di ba? Because He carried them all the days of old. Yung mga nakalipas na panahon, tinulungan niya na tayo. Yun ang alalahanin natin. Lahat nalagpasan natin. Oo, nalagpasan natin lahat yun. Yan ang ginawa niya eh. Tinulungan niya na tayo noon, tinutulungan niya tayo ngayon, tutulungan niya tayo sa darating na panahon. Yan ang ating Diyos. So, we have God as our friend, our Father, and our Savior. He saved us not only from hell. When you call God or Jesus Christ as our Savior, hindi lamang niligtas tayo sa walang hanggang kamatayan, kung hindi nililigtas tayo sa lahat ng kapahamakan sa mundong ito. He saves us from all fears, worries, anxieties, and everything else. So yun ang ating Panginoong Diyos. Yan ang ating tagapagligtas. So magtiwala tayo. Trust in God, trust also in the Lord Jesus Christ. So manalangin po tayo. Salamat po, Dakilang Diyos, sa inyong mga salita. Sinabi niyo po na huwag kami magbagaba, huwag kami matakot, huwag kami mag-alala dahil kasama namin kayo. Kung ano man po ang aming kahinaan, nilalagan po namin na lahat yan sa inyong mga kamay. Tulungan niyo kami. Lahat ng mga takot, pamagba, pag-aalala namin, lahat ng galit, kahihiyan, mga bagay na nagpakalungkot sa amin, inilalagan namin sa inyong kamay. Tulungan niyo kami na mamuhay na may kapayapaan, kagalakan, at pag-asa. Mahal namin kayo, Ama, at pinagkakatiwalaan namin kayo. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinadalangin namin sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. May I ask everyone to please stand as we come before the presence of our God, singing this song in response. May this song be a prayer in our hearts. Hallelujah. Let's worship His name. Let me run the race of time with a light and
That's why we trust our heart. We trust your heart, Lord God. We trust our everything to you. Lord, we thank you for your word. Thank you for the understanding. And thank you for the grace you've always given us. May we apply this peace in every day of our lives. And especially what we are going through in this world right now. Your peace will reign in the hearts of the one who trusts in you. We thank you, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. We may all stand. Let's continue to worship the Lord this morning. Let's honor Him to the giving of our tithes, our pledges, and our offering to Jesus. Request our ushers to come. Para po sa ating announcement. Salamat po sa message na dinala sa atin ni Brother G. So, announcement po. Before yung announcement, recognize po natin ang ating mga bisita. Si Brother Bomber and Hart. Welcome po sa Livingstone Christian Baptist Church. Taga-Kalayaan po sila. Kalayaan. Napakalaya po nila. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong announcement,
yung susunod yun ano natin, Dede, yung birthday mo na? Ako, bilis na ako eh. So, birthday po ni Joel. Awikan po natin. Ha? Happy birthday to you. Sige po. Papasalamat po kami sa Panginoon sa buhay ng aming bunso. Ay, tumakbo na po siya. Ganyan po sila pag tumatakbo. So, puri po Panginoon, ang birthday niya sa April 1. Sa Wednesday. At salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa kanya doon na nag-i-stay na siya sa Quezon City. Madalang na lang umuwi. So, nakauwi po siya ng Saturday. Ang alis na naman. So, puri po Panginoon sa buhay niya. Ginagamit siya ng Panginoon. Yung blessing din na binibigay. Si Mama. Okay na yan? Sige po, tayo po ay panalangin po natin. Wala na bang iba? Wala na bang ibang may birthday? Matagal kasi 18 pa yung isa eh. Next Sunday. Anniversary meron? Wala? Sige po, manalangin po tayo, panalangin po natin siya. Salamat po Kanilang Diyos sa katapatan mo sa buhay ni Joel, Lord. Salamat po sa panibagong taon na binigay mo sa kanya, pag-iingat mo sa kanya. Salamat po. Kayo po ang tinanggap niya bilang Panginoon. Pagkapagin niya sa iyo. Dalayan mo namin ang patuloy siya sa paglilingkod sa iyo, Diyos. At ang kanyang mga alalahanin, Panginoon, ay ibigay niya sa iyo, Panginoon. At ang kanyang buhay, ialay niya sa iyo. Salamat po sa iyo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, Panginoon. Sa ating ibang announcement, si Pastor nasa Baguio pa po, no? Di pa nakakapaba. Mamaya man, bababa si Pastor. So, meron po tayong youth camp, no? April 1 to 4. Si Angelo? Kuloy? Kuloy? Hindi. 5. So, yung pong sponsor na na-sponsor na yung iba, okay. So, okay na sila lahat. So, pag-pray po natin, ang campers natin. At encourage din natin ang ating mga anak, no? Na umate o mag-join sa so napakasaya po ng mga naalala ko po nung maliliit pa sila, no? Sina Jamil nun ayaw pang tumapak sa tali ng talabaw. So sina Joy maliliit pa rin. Naalala mo ba yung nakalimutan na sa Iba Sambales, no? Di ba may tayo doon games? May puting, meron kang yung bumbero. Bubombahin ka ng tubig, no? So, ayun po, dito, pasalamat ka. Pasalamat ka. Happy birthday po. Ilang taon na siya, wala pang 30, ano? 28. Pwede na. Ang dami pala ako. Kasi kung nagbarko ako, wala pa yan eh. 4 years after, bago pa siya. No? So, 1993, nagbarko na ako. So, 97 siya. Si Jara noon, 3 months old pa lang nung nag-start ako sa barko. 3 months old. Pero ngayon, matanda na rin. Ganun talaga. So, ang Bible study natin, as usual, dito pa rin sa church, prayer meeting, prayer and fasting.
fasting, tuwing Biyernes, youth camp na natin, no? Sa susunod po na Friday, meron tayong film siya, yung movie, no? Dito at 3 o'clock po ang natin, no? Good Friday. 3 o'clock po meron po tayong service, may breaking of the bread po tayo. So, meron tayong worship po. 3 o'clock sa Friday, tapos iba pa yung Sunday. Yung Sunday po, maaga tayo, alas 5. Alas 5 yung sunrise service. Di ba? So, magdala po kayo ng mga almusal. Yung pong pinakamabilis, magdali natin yung sopas. 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 Yung mga tinapay, tawag yan. Yun po, dalat po tayo kung ano po gusto nyo dalhin. Pwede naman kung ano yan, biko, beko, kung ano. So, ano pa po ang ating announcement? Next, ano po next, yun po yung susunod, Sunday, yung wala. Ano yan? Hindi, yung speaker at saka yung pastor. Mahal yung ganyan. Yung schedule natin. Ganyan. To worship. Hindi na pinapasta. Okay. Kasi pinapas ko minsan dyan. So, yun po. Next na meron pa pong announcement. Meron pa po ba? Okay. Wala. Ay, meron pa palang dito. Ayun po yung Resurrection Sunday. 5 a.m. 5 a.m. 8 p.m. No? Please bring food for breakfast to share. Okay. Po. Sige. Tayo po ito yung tumahin lahat. Tayo po ay manalangin at pagkatapos po dito, meron po tayong Sunday School. Okay? Okay. Father God, maraming po salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Napakabuti mo, Diyos. Nararamdaman mo, Panginoon, ang aming nararamdaman po. Salamat po. Ikaw ay mapagmahal na Diyos. Mahabaging Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ko higit sa lahat